Okay guys, so musta kayo? So a lot happened today. Alam naman na natin 'yon. So, yun nga, nag-withdraw si Ace dun sa greatest player list. Shinare na rin and kami we also put out our own statement. So, i-share ko rin lang siguro yung sarili kong perspective. Yung pinost ng blacklist, that's our collective and official statement from the org. Pero ito naman yung perspective ko, no? Personally na lang to. So, una, ang masasabi ko, share ko yung side ko ng kwento. So, si Moonton met with me, their team, in Singapore. Nag-dinner kami and then in-inform nila ako nga na, okay, si VN Wise hindi magiging part ng ng greatest players list. And obviously for us, sabi nila, kung merong list ng greatest players, imposibleng wala dapat V-Wise doon. However, dahil sa certain category na pinopromote nila, they can't be involved. So for them, ganon yung take nila. Ako naman, their awards, their rules. Okay, sige, agree ako dyan. Wala muna akong magagawa, wala akong masasabi kasi in-inform nyo rin lang naman ako eh. Okay. Ngayon, sinabi ko yung kay V. And then sabi rin naman ni V, she understands it because she knows na that's the risk that she took when she took the deal with the brand na tinanggap niya. 'Di ba? And ano naman eh, kumbaga calculated and conscious decision naman yun eh. Ngayon, biglang maglalabas sila ng isang listahan na nagpo-promote din yung isang player na parte ng isang brand na of the same category. 'Di ba? Which is Ace yun, 'di ba? So parang nung nangyari yun, naintindihan ko talaga na nagtaasan yung kilay ng mga agents, ng mga tao, kahit yung V-Wise, maintindihan mo talaga yung perspective nila doon. Kasi unang-una, may sinabi kang rules. Tapos hindi mo sinunod. Kasi may tao dun sa listahan na number 1 pa na nagpo-promote rin naman pala ng ganong category, di ba? So parang syempre, parang ano ba talaga? Di ba? Kaya nga sila, nagtatanong lang naman talaga sila eh. Di ba? Parang, ano ba talaga nangyari? Ba't ganun? Di ba? So, ako to me, like, whether it was a lack of investigation, lack of whatever, clearly it was mismanaged. Kasi the fact na nag-create ka ng rules, tapos hindi mo nasundan yung sarili mong rules, and may nakalusot doon, para sa akin yun palang, hindi na talaga okay yun. Kasi, syempre, dapat talaga lahat latag bago nilabas eh. Yun yung sa akin. And even then, di ba, nung lumabas na siya, yun na, niraise ko na, di ba, sinabi ko na, o bakit kasama to, bakit ganyan, I believe, during the time na naglabas ako ng statement about M5, sinabi ko na yun, internally, muna, minessage ko. And then, I was expecting that within the day, they would disqualify Ace. Kasi kumbaga, napag-usapan na eh. Pero siguro, after all the back and forth, di ko na rin alam kung ano nangyari. I mean, I'm letting them work on their own timings. Imagine, ano na ngayon, Thursday. Thursday, now they have a decision and that went out, right? Ako kasi, para sa akin, sobrang importante na maging decisive in these kinds of things. Kasi, the more mong pinapatagal, the more na umaba yung problema, the more mong di naayos. Di ba? So ngayon, galit na tuloy yung mga tao na nangyari yung mga nangyari. Tapos ngayon, nung nilabas yung statement, kaya we needed to put out a statement as well. Kasi sa amin nagagalit yung fans ng Myanmar na kami daw yung may dahilan, bakit na naalis si Ace. Para sa akin, kami ba gumawa ng rules? Kami ba gumawa ng awards? Hindi naman kami, di ba? Like, kami, technically, sumunod nga lang kami. Sumunod kami sa rules eh. Biglang may nakalusot na hindi na gano'n ng rule. So, for me, like, ewan ko, ang labo para sa akin, sobrang labo ng buong sitwasyon. Pero, ang gusto ko lang din sabihin, no, like, walang greatest players na walang V-Wise. Pero may rules. So, kung may rules, sana consistent. Ganun lang. Tapos, outside of that, for whatever awards, kung ano man na voting system na i-create dyan kung sino man, di ba? Para sa akin, greatest should be about results of tournaments and championships. Nothing more, nothing less. I'm not trying to invalidate that awards, but I'm just saying, ako naniniwala lang talaga ako sa objective na paraan na pagkuha ng recognition, which is through the competition. Kasi pagdating sa competition,
Kung sino ang panalo, panalo. Kung sino ang talo, talo. Pinaglabanan niya ng maayos at ng patas. 'Di ba? Kaya ako, as the co-owner of Blacklist, that's what I really want to focus on and control. Prepare for the tournament. Let's get the wins. Let's get the results. Let's get the championships. Kasi ang championships, walang makakapag-alis sa atin yan. Yung mga resulta, walang makakapag-alis sa atin yan. Kahit anong amount ng votes or award-giving body pa yung nandyan sa paligid natin, sige, sa kanila na yan, ibigay nyo na yan. Pero yung resulta, walang makakapag-alis sa amin nun. Yun lang siguro yung sa akin. And on my end kasi, I needed to wait for all the information to come out bago ako mag-react kasi ganun lang talaga akong type ng tao. Hindi ako nagre-react hanggat hindi pa kompleto yung info na nakuha ko. So ngayon, na meron na silang decision, nilabas nila yung statement, nilabas nila yung pag-withdraw, naglabas na rin kami ng statement. Ngayon, sinashare ko na yung sentiment ko. So, yun lang. Like, for me, what's really frustrating is we have to deal with this. Samantalang dapat, nakatingin na kami sa M5 tsaka sa MPLI. Pero naiintindihan ko kung gaano ka-importante ito sa agents. At naiintindihan ko kung gaano ito ka-importante sa players. At naiintindihan ko kung gaano ka-importante na we get this right. Na masabi namin yung side namin. Kasi I think we owe it to all our players and we owe it to our fans. And to all our fans, like all our agents, thank you for always keeping us in your minds pagdating sa kung ano yung best interest namin and best interest ng players. Like, lagi kayo nandyan and sobrang genuine lagi nung Karen. For that, I'm really thankful. And at the same time, I also want to thank you for always holding us accountable for things that we need to act on. And that's why you're always there for us through thick and thin. Alam namin yan. Pero nandyan rin kayo para ipaalala sa amin kung ano dapat minsan yung kailangan namin iniisip, 'di ba? And for that, thank you. Yun lang. Kami naman as an organization, we are one. We are here for each other and we've shown that to you for the past years and naniniwala talaga ako na ngayon at this point, we really need to just focus on the next tournaments kesa dito. Pero these are my 2 cents on this specific matter. And hopefully, marespeto nyo yun. And kung meron pa kayong kahit anong tanong or whatever, just put it out there. Hindi ko man masagot agad yan, pero I will try to. Kasi marami ring nangyayari sa Tier 1 bukod dito sa mismong issue na to. So, yun, I'm just trying to like address each of the problems one at a time, each of the challenges one at a time, and yun, deal with all the tasks one at a time. So, yun lang. And good luck na lang siguro sa MPLI kasi malapit na. And looking forward din sa M5. And nag-start na rin yung day ng practice namin. So, starting yesterday, nagsimula na ulit yung practice. So, tuloy-tuloy na to. And hopefully talaga maging maganda yung run for M5. That's it. Peace. And to all the fans of Ace, I just want to say that there's no way that we as Blacklist International and all of our players want you to not be recognized as well. We have no bad intentions pagdating sa'yo. And, you know, we wish you nothing but the best in your career. And I think the same way with our players, nobody can ever take away your achievements and your contributions to the community as well. So, that's that. Peace.